Foreign investors takot mamuhunan sa bansa ayon sa isang ekonomista. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kabar Jane Codnita. Kabar Jane! Kaya naging taliwas ang resulta ng biyahe ni Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan dito sa Pilipinas. Sa bilyong-bilyong dolyar kasi na nakuha ang investment pledges ni Marcos Jr. sa kanyang higit 20 biyahe sa ibang bansa mula ng maluklok sa pwesto ay kakaunti lamang ang nagbunga rito. Bukod dyan, bumaba rin ang bilang ng mga negosyanteng mamumuhunan sa ating bansa dahil sa takot. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, mula mahigit $500 million na net foreign direct investment o FDI na nakuha ng bansa noong Abril ngayong taon ay bumaba pa ito noong Mayo ng halos $500 million na lang. Ayon sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, maraming dahilan ang kanyang nakikita kung bakit patuloy ang pagsadsad ng pamumuhunan sa bansa. Kabilang dito ang internal issues tulad ng uri ng pamamahala ng gobyerno. Yung governance na yan, na kung saan na-suspected na di umano, yung presidente ng Pilipinas ay gumagamit ng illegal, pinagbabawal ng gamot, yan ay nababasa yan ng mga investor. Kahit na yan ay nasa, hindi sinasanitize ng mainstream media. Pero syempre, yung mga foreign investor na yan, they can get news from other sources. Hindi ba? So syempre, kung ikaw nga naman ay investor, suspected yung presidente ng bansa na gumagamit ng illegal na gamot. Hindi ba? Pinagbabawal na gamot. Paiba-iba ng polisiya. Hindi ba? Pasok yan sa governance. Kabilang rin anya sa dahilan ng pag-atras ng mga investor ang foreign policy ng bansa. Halimbawa dito ang usapin sa West Philippine Sea kung saan mataas ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung ikukumpara pa anya ang FDI ng Pilipinas sa Vietnam na may kaparehong sitwasyon sa China pagdating sa agawan ng teritoryo ay di hamak anyang mas mataas ang FDI ng Vietnam kung saan karamihan din ng kanilang investor ay mga Chinese. Makikita po ninyo mga kababayan, yung sa asul na chart na dyan sa graph na yan, yan yung sa Vietnam. So yung pinakamataas po nila sa taong ito na umabot na mahigit $8 billion na foreign direct investment po pumasok sa kanilang bansa. No, sa May po yan, Mayo po ng 2024. Sa Pilipinas naman po, mga nasa 499 million lang po ang pumasok. At kung makikita po ninyo, for the last 5 months, yung sa datos na yan, yung FDI sa Vietnam, ipatuloy po ang pag-akyat. Paakyat lang siya ng pataas, pero sa Pilipinas makikita nyo, pababa ng pababa. Dahil dito, sinabi ni Bato na maliit lamang ang epekto ng external issues sa ekonomiya ng bansa. Pero sa palagay ko, sa analysis ko dito, most of the reason kung bakit nagde-decline ang investment natin is because of internal domestic reasons. Ang FDI o Foreign Direct Investment ay puhunan anya na nakakalikha ng trabaho at pagkakakitaan ng ating mga kababayan at nakatutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito si Jane Codnita, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Samantalang Ombudsman at DILG obligadong magpaliwanag sa Korte Suprema kung bakit sinuspinde si Cebu City Mayor Rama. Ang detalye mula kay Kabar Jude Samson. Kabar June! Natasan ng Korte Suprema ang Office of the Ombudsman at Department of Interior and Local Government na magpaliwanag sa loob ng 10 araw para sagutin ang petisyon ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama. Ito ay kaugnay sa itinataw na preventive suspension ng Ombudsman at DILG kay Rama. Nag-ugat ang suspension matapos ilipat ng alkalde ang ilang empleyado ng City Hall kahit na umiiral pa noon ng election ban. Sa kanyang petisyon ay hiniling ni Rama sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional o illegal ang ipinataw na suspension sa kanya ng Ombudsman at DILG dahil hindi umano siya nabigyan ng tamang proseso nung inisyo ang naturang preventive suspension. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Mayor Rama na maglabas ng temporary restraining order para maharang ang suspension. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. News
Dagdag pa ang balita, BP Sara dinepensa sa Senado budget ng OBP sa taong 2025. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason! This briefing on Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance hinggil sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President, dinepensahan ni Vice President Sara Duterte ang mga programa ng OVP na paglalaanan ng budget. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 2.3 billion pesos para sa OVP sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Kinwestiyon ni Risa Hontiveros ang mga programa ng OVP na kaparehas na raw ng mga existing programs ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Medical and Burial Assistance, Livelihood Program ng Magnegosyo Taday at Disaster Relief Program. Pero ayon kay VP Sara, ang mga nasabing programa ang mga paunahing hiling ng mga Pilipinong humihingi ng tulong sa kanyang tanggapan. Totoo po, merong mga ibang local government units at ibang national government agencies na ganito po ang kanilang programa. Pero po, nung ako ay umupo as a Vice President, I took an oath, and doon sa oath, I said that I will do justice to every man. So hindi po kami pwedeng humindi sa mga tao na humihingi ng tulong, lalong-lalo na ay kaparte ng gobyerno ang Office of the Vice President. Tinanong ni Hontiveros kung okay lang ba na ilaan na lamang ang hinihinging budget ng OVP sa mga line agencies at doon na lang mag-request ng allocation ang tanggapan ni VP Sara. Sagot naman ng pangalawang Pangulo, bakit pinupolitika ang mga financial assistance? Halimbawa na lamang aniya ang mga in-endorso ng OVP para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. And so I go back to the oath that I shall do justice to every man, at kaya po kami nandito at kaya po kami merong mga ganito na mga projects sa Office of the Vice President. Ayon pa kay VP Sara, pinupolitika ni Hontiveros ang proposed budget ng OVP dahil nais ng senadora na maghain ng isang motion para ilipat ang nirequest na budget ng OVP sa ibang ahensya ng gobyerno. Iniuugnay yan ng pangalawang Pangulo sa naging pahayag ni Hontiveros sa Akbayan Congress kamakailan na hanggat nasa pwesto si VP Sara ay nananatili umanong panganib ang banta ng pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Inusisa din ni Hontiveros ang budget na inilaan ng OVP para sa mga librong isinulat ni Vice President Sara na ipamamahagi sa mga estudyante kasabay ng mga pagbabago bags na may lamang school supplies at dental kits. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Hindi raw nagustuhan ni Hontiveros ang sagot ni Vice President Sara na ayon sa senador ay hindi niya maintindihan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Punto na ibinalik din ni Vice President Duterte sa kanya. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Binalikan ni VP Sara ang pagkakataon na humingi ng tulong si Hontiveros sa kanya noong tumakbo ito sa pagkasenador noong 2016, kung saan nakiusap pa si VP Inday sa isang kongresista para suportahan ang senadora. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Sa kabila ng halata namang pamumulitika ni Hontiveros, lusot na sa Senate Committee on Finance ang panukalang budget sa taong 2025 ng Office of the Vice President at isusumite na ito sa plenaryo. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumaal, ako si Jason Rubrico.
SMNR News. Sa iba pang mga balita, mga lokal na magbababoy dapat suportahan sa gitna ng ASF problem. Alamin natin yan kay Kabar Jimmy Mendoza. Kabar Jimmy. Sa iyo, walang dapat ay kadahala ang sambayan ng Pilipino sa pagkain ng Pinoy pork. Ito ang sinabi sa purong balitaan sa lungsod ng Quezon ni National President Agriculture Federation Chester Warranton. Anya ang Pinoy pork ay sariwa, malinis, masarap at dapat at angkilikin ang Pinoy pork sa imported na baboy at ang kanyang panawagan na suportahan ng mga Filipino farmers sa bansa. Samantala, sinabi naman ni Patrick Doong, presidente ng Rosario Batangas sa Agriculture, na tuloy-tuloy naman ang kanilang supply ng mga baboy sa mga malalaking pamilya sa Metro Manila. Ang bagamat bumaba ang demand sa merkado ng baboy, hindi nangangahulugan na ang kanilang mga alagang baboy ay tinamaan ng African Swine Fever. Ayon kay Ong, ang African Swine Fever na sakit ng baboy ay hindi naman banta sa kalusugan ng tao. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Jimmy Mendoza, kapatid mo sa balita at sa bisyo. Samantala, Marcos Jr. tila ayaw bitawan ng kapangyarihan. Obsession versus Pastor Apollo at Duterte tumitindi. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Creslin Catarong. Kabar Creslin. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta. Hindi sapat kay Bongbong Marcos Jr. ang martial law regime noon ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito ang tahasang sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pinakahuling KOJC press conference. Anya, ngayong nakabalik na ang mga Marcos sa pinakamataas na posisyon ay ayaw na nilang bitawan ng kapangyarihan. Simple. They want forever again. Ayaw na nilang magkaroon ng kahit sinong banta sa kanilang pagnanais na forever Marcos again. Professor, I have to remind you, according to the movie, walang forever. Oo nga, yan ang dapat nilang malaman. Pero Attorney Gustuhin man, walang forever, lalong-lalo na kung nasusuya na ang taong bayan. Kaya naman, ganoon na lang katindi ang obsesyon ng company Marcos Jr. laban sa mga tao na sa tingin nila ay hadlang sa kanilang politikal na ambisyon. obsessed sila. Sinabi ng SMNI anchor na si Master Judea na kasama na rito ang obsesyon ng Administrasyong Marcos Jr. na siraan at pabagsakin ang mga Duterte, particular si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na tila may playbook silang sinusunod. Lalo pat mayroon ding upcoming election sa susunod na taon. At isa pa po sa tingin ko na nakikita natin na kung bakit obsessed sila sa mga Duterte dahil ito po mga Duterte ay ang natatanging sagabal sa kanilang mga dadaanan. Kasi alam naman natin na hanggang ngayon, kahit si PRRD ay wala na sa kanyang katungkulan, ay mahal na mahal pa rin ng mga tao. Batidaan niya ng mga Pilipino kung ano ang ginawa ni FPRRD kung saan ipinadama ng dating Pangulo sa mga mamamayan na mayroon tayong presidente na masasandalan. Hindi katulad ngayon na hindi nga natin nakikita, hindi natin naririnig ang ating presidente. Kaya ito po ay isang pamantayan ng mahinang leader. Dapat lahat po ng issue na mayroon tayo dito sa Pilipinas, dapat hands-on ang mga leader natin. Katulad nga ng nangyayari ngayon, hindi po nila alam kung magkano presyo ng mga bilihin. Kasi ikaw ba naman, 64 pesos, hahati-hatiin mo yon sa 3 meal. Aba, pabangag-bangag na talaga tayo niyan. Bukod pa rito, patuloy din ang isyu sa umunoy pagpapapasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa para imbestigahan at arestuhin si former President Duterte. Sa pagiging obsessed din ng Administrasyong Marcos Jr. sa mga Duterte ay mapapansing paulit-ulit lang ang mga kasong ibinabato o itinuturing ng mga recycled cases laban kay Vice President Sara Duterte. Katulad na lamang ng issue sa 125 million pesos confidential funds at ang plano umano na impeachment laban sa Vice-Presidente. Kasama pa sa kanilang playbook ang pabagsakin ng SMNI, buong kongregasyon ng Kingdom of Jesus Christ at si Pastor Apollo C. Kibuloy na kilalang malapit na kaibigan ni FPRRD. Walang tigil nilang sinisiraan ngayon ang reputasyon at karakter ng butihing pastor. Grabe po, sinisingle out lang po nila at talagang kitang-kita natin ngayon kung sino po ang kanilang kinakaldag. Unang-una, KOJC, na alam naman natin na malapit sa mga Duterte.
ang bottom line po nito, Duterte po talaga bagsak. So ngayon, ginagamit po nila lahat ng kanilang mga resources, pati mga leader, o yung mga tao, katulad ni Mr. Abalos, ni Mr. Torre, ni Mr. Marbil. Mayroon ding ikinakasang plunder case laban kay former President Duterte at kay Senator Bongo, habang pinipindown din si former presidential spokesperson Harry Roque dahil kritiko siya ng administrasyon. Sa kabila ng mga samot-saring paninira ng Administrasyong Marcos Jr., ay tiwala si Atty. Roque sa mga kataga sa Biblia na the works of the devil will not prevail. Patuloy din ang kumpiyansa ng dating palace official sa katalinuhan ng mamamayang Pilipino sa totoong nangyayari sa usaping politika sa bansa. We are Christians. We believe that God is our shepherd, we shall not want. And of course, naniniwala tayo that the works of the devil will never prevail. No? So, naniniwala rin tayo sa katalinuhan ng taong bayan na alam nila kung kailan naninira sila para sa politika lamang at alam nila kung anong katotohanan. Para naman kay KOJC Resident Minister Carlo Catiel, nakahanda ang Kingdom of Jesus Christ sa anumang posibleng mangyari at tiwala ang buong kongregasyon sa kapangyarihan ng Diyos Ama sa langit. The beginning of this spiritual battle, this very moment, hindi po nagkulang ang Ama sa langit. He is always with us all the time, every minute, every second. He never leave us nor forsake us, and we are prepared for the worst. Kasi alam po natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, hindi po sumusunod sa batas. Kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, we are prepared, we are ready po dito. Gagawin po namin ang lahat, at ang Ama na po sa langit ang gagaw po sa the rest. As what the Word of God said in Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Praise the Father. Para sa Diyos at sa Pilipinas pong mahal, Creseling Tatarong, SMNI News. Dagdag pambalita, mga public schools teachers makakatanggap ng 7,000 medical allowance bawat taon mula 2025. Ang detalye ng balitang yan mula kay Tony Cuevas. Tony. Makatatanggap ng 7,000 pisong medical allowance bawat taon simula sa 2025 ang mga public school teachers. Nakabata ito sa Executive Order number 64 ng Marcos Jr. Administration. Mas malaki na ito kumpara sa 500 pesos na medical allowance noon. Maliban pa sa medical allowance, mayroon ring 5,000 pesos na tax-free teaching allowance ang mga public school teachers para sa school year 2024-2025. Samantala, mga armadong pulis walang dahilan para muling lumusob sa KOJC Religious Compound. Yan ay ayon kay Master Judea. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kabar Angel Pastor. Kabar Angel. Ito ang napakagandang compounds ng The Kingdom of Jesus Christ. Tahimik, payapa at masasaya ang mga misyonaryong nakatira dito dahil para sa kanila, ang mga sagradong lugar na ito ang kanilang tahanan. Subalit ang lugar na ito, binalahura at winalanghiya ng mga alagad daw ng batas na PNP SAF at CIDG nang marahas nilang lusubin ang mga KOJC Religious Compound noong June 10. May mga report pa nga na natatanggap ang kampo ng KOJC na anumang araw ay muling lulusob ang mga armadong kapulisan sa naturang compound. Para sa mga banateros na makailang ulit nang nakabisita sa KOJC, wala silang nakikitang dahilan para muling lusubin ng mga armadong otoridad ang KOJC. Kami mga banateros ay pabalik-balik na po kami dito sa KOJC compound dito sa loob ng Kingdom, no? Ilang beses na po kami nakabalik dito at noong isang araw po, noong isang madaling araw, nag-ikot po kami dito sa buong compound kasama ng mga member ng KOJC. Iniikot po kami lahat sa buong compound at wala po kami nakita na kainainala, wala kami nakitang droga, wala kami nakitang barel o anything na lalabag sa batas ng sa batas ng Pilipinas, sa batas natin, or magiging dahilan para pasukin nila itong Kingdom of Jesus Christ. Hindi rin daw malabo ang posibilidad na magkaroon ng mga planted o tanim ebidensya na maikakasama ng KOJC kung sakaling mangyari ang second wave ng paglusob ng mga armadong pulis. So now, mga kapatid, kung meron man, halimbawa, matuloy ang pagpasok nila dito sa loob ng KOJC compound, pag may nakita po sila ng barel o bala o droga, totoo po yan, tanim po yan.
Dahil kami po dito, paikot-ikot kami araw-araw. Sa loob ng 3 araw na namin nandito, ikot po kami ng ikot dito sa loob. So once again, kapag mayroon po sila nakita, sigurado po, yan po ay tanim. Bukod naman sa personal niyang pag-iikot sa KOJC, may kakaibang kwento naman na ibinahagi si Master Judea sa kanilang panandaliang pananatili doon. At ito, i-share ko lang po sa inyong mga kapatid. I'm not a member of KOJC, but for some reason, I'm no expert. Hindi po ako expert sa meaning ng mga panaginip. Kinuwento ko to kanina kay Coach Oli pagising namin. Pero hindi ko alam kung bakit napanaginipan ko si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kinikilabutan ako. Napanaginipan ko po. Totoo po ito. Wala halong biro. Cross my heart. Kinuwento ko kay Coach Oli kanina. At malinaw na malinaw doon sa panaginip ko. Kinumusta kami. Kumusta kayo? Kumusta kayo? And the next scene is kumakanta si Pastor Apollo Kibuloy ng praise song. And doon na po natapos. I don't know the meaning of that. Gusto ko lang po ikwento sa inyo. Ibinahagi naman ni Boss Dada ang karanasan niya sa pananatili sa KOJC compound para makiisa sa pagbabantay kasama ang mga misyonaryo dahil nga sa impormasyong lulusob daw muli ang PNP. Sa ilang araw na nandito ako sa compound dahil nga merong mga intel na susugod silang muli dito. Akala ko yung buo na yung loob ko. Pero gabi-gabi na ginawa ng Diyos na kami nagbabantay at nag-aantay dito. Sobrang pressured ako. Yung anxiety, hindi ka makatulog. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam. Inaantok ako pero sa tuwing pipikit ako, hindi naman ako makatulog. So naisip ko ilang araw pa lang ako nandito. Paano pa kaya etong mga taga KOJC na since June 10 na naranasan nila ng June 10 at araw-araw na may mga ganyan, jogging dyan sa labas na mga naka full battle gear. Sabi pa ni Boss Dada, hindi niya lubusang maisip kung bakit sa kabila ng tromang naranasan ng mga misyonaryo sa mga armadong pulis ay nananatili ang tapang at pagkakaisa ng mga misyonaryo. Mas marami nga daw ang mga kriminal sa labas ng KOJC ang pakalat-kalat, kaya naman sila daw dapat ang tutukan ng PNP sa halip na ang mga matitinong taga KOJC. Hindi ko talaga maintindihan kung gaano katatapang itong mga to kasi nakakangiti pa sila. O samantalang kami talagang kahit na umuwi na kami sa hotel namin sa umaga, hindi pa rin kami makatulog. Kasi yung ramdam mo na anytime pwedeng mangyari. Sa aming mga tagalabas, talagang hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Sa aming mga laki sa gulo, hindi namin ma-explain yung pakiramdam. Lalo pa kaya itong mga ito na walang ginawa dito sa loob kundi magdasal at gumanap lang sa kanilang mga tungkulin. Kaya sa mga kapulisan, maawa po tayo. Marami pong kriminal na mas deserve nila yung atensyon ninyo. Mababait po yung mga nandirito. Para naman kay Coach Oli, malaking abala, perwisyo at trauma sa mga bata ang idinulot ng mga kapulisan simula pa nung unang paglusob nila nitong June 10 hanggang ngayon. Panawagan niya, wag na daw sanang idamay pa ang walang kamuwang-muwang na mga bata. Huwag niyong idamay ang mga bata kasi tatandaan po natin itong compound na ito ay tahanan. Ito po ay kanilang tirahan at maraming bata ang nakatira dito. So yung magkaroon man lang kayo ng konsensya, kung meron kayong gustong hulihin, gawin nyo sa tamang paraan. Pero nakakaabala na kayo. Merong namatay na 2, ni hindi nyo dinalaw, ni hindi nyo kinamusta ang pamilya. Meron kayong mga tinutukan ng baril, ginapos, tapos kinuha nyo ang mga cellphone para hindi sila makapag-video. Yan ba ay nasa batas? Akala ko ba ang batas ay batas? Nakakatroma po yan sa mga bata. Lagi nyo pong iisipin, kung sa mga anak ninyo mangyayari yan, siguro mangingiyak-ngiyak kayo. Sabi pa ni Coach Oli na isa ring ama kung ganitong klase ng mga pulis ang makikita ng mga batang nakatira sa KOJC religious compounds, magkakaroon pa kaya sila ng respeto sa mga pulis na binaboy at binalahura ang itinuturing na tirahan ng mga bata. Tatandaan po natin sila ang kinabukasan ng bansang Pilipinas. At kung ganito ng ganito ang kanilang makakagisnan, makakalumulatan, magkakaroon pa kaya sila ng respeto sa mga pulis? Dahil meron tayong mga naririnig, yung iba ay gusto
pulis. Pero dahil sa nakita nila, iba na ang tingin sa mga pulis. Can we blame them? We cannot blame the people. Ang dami pong nakakakita na nangyayari ngayon. Sa huli, ipinagpasa Diyos niya ang lahat ng mga nangyayaring inhustisya sa buong KOJC, lalo na sa mga batang apektado ng marahas na paglusob ng mga kapulisan. Hindi ko alam kung paano to masusolusyonan, but syempre, asa tayo sa Diyos at andyan ang Duterte at sila nga ay magsisimula na sa kanilang drug test at hopefully marami pa pong susunod para masolusyonan ito. Pero lagi nating ipagdadasal, kasi may second wave nga. Ipagdasal natin yung mga kabataan, yung mga bata dito ay sana huwag madamay. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News. Mga OFW sa Lebanon, pinipiling manatili pa rin sa kabila ng tensyon. Ang detalye mula kay Kabar Cherry Light. Gorcher. Gaya na lamang sa post ni Emran Home, kinu-question nila ang pamahalaan kung bakit itinaas sa Alert Level 3 ang sitwasyon sa Lebanon. Sa ilalim kasi ng Alert Level 3 ay maaari silang voluntaryong umuwi ng Pilipinas sa ilalim ng repatriation program na iniaalok ng gobyerno ng Pilipinas. Yun nga lamang, kapag nakauwi na sila sa Pinas, malabo na silang makabalik sa Lebanon. Hiling nila alisin ang alert level status upang pagdating ng panahon ay makababalik pa sila sa naturang bansa. Hindi rin nila ninanais na umalis ng Lebanon na walang kasiguraduhan na pagkakakitaan sa Pinas. Habang si Jocelyn at Norma na pawang nasa edad na ay nagtatanong kung mabibigyan pa rin ba sila ng pagkakataon ng panibagong trabaho. Kaya't pati sila ay nagdadalawang isip kung kailangan na ba talaga nilang lumikas. Sabi naman ni Inday, maraming mga OFW ang nais ng umuwi sa Pinas. Pero ang kanilang dokumento kasama ng kanilang pasaporte ay hawak ng kanilang amo. Ibig sabihin, marami sa kanilang mga employer ang ayaw pa silang palikasin. Hinihiling din nila na sana itaas na lang sa Alert Level 4 o mandatory repatriation upang mapilitan ang kanilang employer na makasama silang umuwi sa Pinas. Ang iba naman, nagtataka kung bakit sila palilikasin na maayos naman ang sitwasyon nila sa kanilang lugar kasama ang kanilang mga employer. Marami din ang nagtatanong, ano na ba ang nangyayari sa Lebanon? Sa isang post sa social media, nananawagan ng Philippine Embassy ng Beirut sa mga Pilipino na agad na lisanin ang Lebanon habang bukas pa ang paliparan. Pinapayuhan din ng mga Filipino nationals na unahin ang kanilang kaligtasan at umalis sa Lebanon sa madaling panahon. Habang ang hindi kayang lumikas sa Lebanon ay inirerekomenda ng embahada na lumikas sa mga ligtas na lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Nitong nakalipas na araw, ang embahada ng Pilipinas sa Lebanon ay nagsagawa ng one-stop shop na serbisyo para sa mga Filipino national sa pakikipagtulungan sa OWA Lebanon. Ang naturang programa ay naglalayong magbigay ng mga mahalagang welfare programs at consular services ang Filipino national sa Lebanon. Sinabi ng embahada, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pag-update ng embassy sa contingency plan para maabot ang mas maraming Filipino nationals na hindi makabisita sa embassy sa Beirut dahil sa iba't ibang mga hadlang. Binigyan din ng embahada ang kritikal na kahalagahan ng pagiging handa kung sakaling magkaroon ng mga emergency, kabilang sa one-stop shop services sa panahon ng outreach activity, ang passport renewals, applications for lost passport, civil registrations, overseas voting registration at OWA membership renewals. Mayigit 200 OFWs ang nag-avail ng mga serbisyong ito sa one-stop shop. Samantala, una na rin sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tatanggap na tig 150,000 pesos tulong pinansyal ang mga Pilipinong makauuwi sa Pinas galing Lebanon, bukod pa sa iba't ibang programa na iniaalok ng pamahalaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.